Hello, what's up, this is Cotman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is Ask Cotman. Okay, so matagal ko na hindi ginagawa ang Ask Cotman. Last na ginawa ko yata is 2020 pa. So 2021 hindi ko na siya yata nagawa. May pato ko sa Boring Tech Podcast. Mas mahaba yun. Pero similar lang actually sila. Pero ang difference ng Boring Tech Podcast sa Ask Cotman is, sa Ask Cotman, direct nating sasagutin naman yung direct na tanong ng mga subscribers natin or mga followers natin sa YouTube. Yung mga nagtatanong ng question sa comment section, sasagutin natin yan. Dito, sasagutin natin ang tanong ni Al Magcope. Shoutout sa iyo, boss. Actually, marami yung tanong niya. Mas malaking gigahertz ba na CPU is mas maganda? Paano naman yung mas bagong model, mas mababa yung gigahertz niya kaysa sa lumang model? Ano pong mas maganda sa kanila? Ay, marami actually. Sasagutin po natin yan. And the other question ni Boss Delans, shoutout kay Boss Delans, idol na kasi ba ng phone mag-update lagi ng software ng phone? Takot kasi ako mag-update sa Poco F3 ko, sana mapansin. So, sasagutin natin yan both. Okay? So, kung interesado kayo, let's start. So, yeah, sasagutin natin ang tanong muna ni Boss Al Magcope or Magcope. Ano ba? Hindi ko alam. Sorry kung malibasa ako, pero siguro tatawagin lang natin na Boss Al Magcope. So, ang tanong niya is, Boss, mas malaking gigahertz ba na CPU is mas maganda? Sasagutin natin yan direct to the point. Yes, siyempre, mas mataas ang gigahertz o frequency ng isang CPU, mas mabilis niyang matatapos ang task na ipapagawa mo sa kanya. Like, pag open ng games, mas mabilis niyang matatapos yun. Kasi mas mabilis siya, mas mataas ang kaya niyang ibigay na performance. Kaya, mas okay talaga na mas mataas ang frequency ng isang CPU. Okay? Second yung tanong, paano naman yung mas bagong model na mas mababa ang gigahertz kesa sa lumang model? Ano pong mas maganda sa kanila? Magandang tanong yan. Kung mas mababa ang CPU ng bagong model versus sa lumang model mas mataas ang CPU frequency, i-recommend ko pa rin sa iyo yung mas bago. Okay? So, maraming factor actually. Kung napanood nyo na yung video ko tungkol sa nanometer, okay, anong pinagkakaiba, ano bang benefits ng pagkakaroon ng mas mababang nanometer or mas latest nanometer, kasi currently yata nasa 3 na tayo, 3 nanometer, 5 nanometer. So, andito na tayo. Yung ginawa ko yata yung nanometer na yun nasa 10, 12 or 7 nanometer pa, something like that. So, ito mas maganda man na may nagtanong, kasagutin natin ng diretso. So, siyempre, ipopromote ko pa rin sa inyo yung mas bagong nanometer. Although, sinabi ko kanina, sa una niyang tanong, mas maganda ang mas mataas ang frequency. The problem with mas mataas na frequency at lumang nanometer, mas mataas na nanometer, 12 nanometer, or so on, is malakas sa battery. So, kahit na kaya niyang i-perform, kaya niyang i-open ng PUBG Mobile ng Ultra, mas mabilis siyang mag-iinit, mas malakas siyang kumonsumo ng battery. Okay? Which leads to thermal throttling. Yes, may video tayo niyan. 2019 ko pa yata ginawa yun. Pwede kong iwan sa video description kung gusto nyo panoorin, or iwan ko sa, or hanapin nyo na lang dito sa YouTube channel ko. Okay? So, yeah. Mas okay sana na mataas ang frequency ng luma. The problem is yung efficiency. Efficiency sa battery and performance. Hindi na niya kaya makipagsabayan ng to sa mga bago ngayon na same frequency niya. Okay? Na from 12 nanometer na kunwari 2.5 GHz, 12 nanometer nga lang, versus 2.5 GHz na 5 nanometer. Siyempre, mas unang malulobat yung 12 nanometer, okay? Kaso nga lang, yung tanong niya is what if mas mababa naman yung gigahertz? Yes, pag mas mababa nga lang, the problem is, ganun pa rin. Pag mas mababa, like kunwari, si 2.5 GHz, kaya niya hanggang ultra settings ni PUBG Mobile. Si mas mababang frequency, malamang ang ibigay lang din sa inyo na settings is na high or low or medium. Yeah, ganun, high or medium kasi mas mababang frequency. Pero the good part is, mas matagal yung battery ng konti and mas efficient nga siya. Yeah, alright? So, kung recommendation tatanong mo, doon pa rin kita i-recommend sa mas bago na nanometer, mas latest nanometer, kahit na mababa yung frequency. But if you can choose, kung kaya naman ang budget mo, go for higher frequency pero lower nanometer. Yung nga, yung 5 nanometer, 3 nanometer, pero mataas ang frequency. Nauuso na yata ngayon ng 3 GHz sa mga high-end chipset. MediaTek Dimensity yata 9,000 something like that. Hindi ko siya tanda. And Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. I-release na yata yung Gen 2 ngayon. So, yeah. If you can afford. Pero, yun nga. Kung yun lang ang afford mo is lumang
mataas ang frequency or bagong mababa ang frequency, sa bago na lang, okay? Mas worth it yun kasi mas mahaba pa ang battery life noon kumpara sa luma, okay? Next mong tanong is, paano mo ba i-judge yung SoC? Kailangan bang mag-rely sa kung ilang gigahertz at brand at model at sa latest? Well, yun, parang nasagot ko na yata yan. Pero, yeah, basically, paano siya i-judge? Kailangan mo mag-rely sa gigahertz, of course. Pero, mas okay kung yung brand new, mas latest, okay? Like I said, battery efficiency at saka less prone sa thermal throttling. Well, lahat pa rin naman actually nakakaranas pa rin ng overheating. Pero syempre mas malala yung luma. Mas malala pa rin ng thermal throttling ng luma kaysa sa bago. Kung ang ilalaro mo is yung bagong version na rin ng mga games. Siyempre nag-update ang mga games, alam niyo yan. So, yung mga games na yan nag-a-adapt sa bagong chipset. Sa pa yun. The problem kapag isinala mo ang mga latest update ng games sa lumang chipset is nagkakaroon nga ng talagang gumagapang na dahil nga sa efficiency. Okay? So that's why dun ka sa bago at latest nanometer. Okay? Kahit na mas mababa ng konti. Pero at the end of the day, kayo pa rin syempre ang masusunod. Next yung tanong is, usually po sa numbers ako nakatingin. Mas mataas, mas maganda. So sana po mapasok. Ang sagot ko na rin siya actually, sorry. Same, magkakarugtong lang din pala ang tanong mo, no? Same question din po sa GPU. Yun lang yung lahat ng nasa taas. Syempre. Okay. Ito, maganda tong huling tanong niya actually. Ganun din ba ang tingin na sa GPU? Yes, of course. Yun nga lang, magkaiba kasi ang technology ni Qualcomm at kay MediaTek. The problem with GPU kasi is magkaiba yung technology ni Qualcomm at kay MediaTek. Si Qualcomm gumagamit ng Adreno at si MediaTek gumagamit ng Mali. Okay? Si Adreno is proprietary talaga ni Qualcomm, while si Mali is parang siya yung GPU ng lahat ng hindi Qualcomm. Like, GPU siya ni Unisoc, GPU siya ni... Dati, GPU din siya nung hindi masyadong kilalang CPU brand. Basta yan, GPU din siya ni Exynos, ni Samsung, at GPU din siya ng kay Huawei. So, GPU, si Mali. So, parang universal GPU siya ng halos lahat ng... hindi ko sinabing lahat. Halos lahat ng chipset except kay Apple at saka kay Qualcomm. Ang kinaganda kay Mali na GPU, okay, merong tinatawag na single core, dual core, quad core, 9 core, 12 core, 16 core, 24 cores sa mga high-end talaga ni Mali. Kay Qualcomm naman, most of the time mga dual core and quad core lang. Pero more on parang malapit na sa PC side yung technology kasi nila. Kaya ngayon Qualcomm, meron silang technology ng laptop na Qualcomm ang chipset, CPU, pero laptop, Windows ang tumatakbo. So, iba kasi yung level ng technology. Basta magkalayo silang dalawa. So, pero basically, pag pipili ka ng GPU, mas high-end, okay? Mas high-end na chipset, okay? Kung nasa 700, especially mga Qualcomm Snapdragon 800 at saka Qualcomm Snapdragon 8 Gen series, yun yung mga talagang super powerful na GPU nila, okay? Kay Qualcomm, pag pipili ka kay GPU ng Qualcomm, piliin mo lagi yung mas mataas na chipset nila, yung high-end nila, mid-range to high-end nila, yun ang pipiliin mo para sure ka na mataas ang GPU, okay? Regardless kung ilan ang gigahertz. Kay Mali naman, okay? Kunwari kay Dimensity, kailangan alamin mo kung ilang core siya, okay? Kung single core ba, dual core. Most of the time dual core, yung G52 dual core yun eh. Yung G57 naman MC4, yun yung quad core, okay? Yun yata, kung di ako nagkakamali, yung G57 na quad core is yun yung kay G95 at saka G90T. That is why na pwede kang mag ultra settings doon sa mga chipset na yon. Unlike kay G96, G99, mga dual core lang yon. Efficient po yung CPU mismo, pero yung GPU nga lang ni G96 at G99 is dual core lang. So that is why medium to high settings lang ang pwede mo makuha doon. Unlike kay G90T na luma na at G95. So medyo rumble yung yung paggamit nila ng hindi tugma sa number nung G series ni MediaTek yung GPU. Okay? So naguguluhan na ba kayo? Sorry. Pero yes, kung mapapansin nyo, kung napapanood nyo yung mga review ko, may sinasabi ako, diba, pag na ang chipset, octa-core, pero yung GPU, dual-core lang or quad-core. Sinasabi ko ng ganon. Pag sinabi kong quad-core, good yun. Okay? Good yun. Maganda yun for gaming. Unlike kay Qualcomm, pag sinabing Qualcomm ganito, ganyan, ang pagbabasya mo talaga is kung anong generation siya or anong series. 700 series, 800 series, or Qualcomm 8 or Qualcomm 7 Gen series. Yun, mga ganon. So yun yung categorization na ginagamit ko pag Qualcomm at saka Dimensity or MediaTek. Okay?
Medyo naguguluhan na rin ako. Baka naguluhan na kayo. Sorry talaga kung ganun. Tapos, sa baba pala may tanong din si Emmanuel Ramos. No? Isama na rin ka natin to. Oo nga, Lods, ganyan din. Bala kong itanong. Nagdadalawang isip kasi ako sa bibiling kong phone. Kung Poco F3 na may 3.2 GHz Snapdragon 870 or Poco X4 GT na may 2.85 GHz MediaTek Dimensity 8100. Ganda yan, no? Poco F3. Actually, na-test ko na kasi si Poco F3. So, alam ko na goods talaga siya for gaming. Si Dimensity 8100 nga lang, hindi ko pa natetest. Pero kung papipiliin ako sa dalawa, siyempre ako sa tested ako. Plus, Qualcomm Snapdragon 870 is hindi siya prone sa overheating. Ang prone sa overheating, Qualcomm Snapdragon 888 at saka Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Okay, so sa Gen 2 daw pa babawi, ayusin lang yung overheating. So, kung ako tatanungin mo, boss, ang opinion ko na ang i-recommend ko sa iyo ay Poco F3 na may Qualcomm Snapdragon 870 muna, okay? Hindi ko kasi masasabi pa yung Dimensity 8100 kasi hindi ko pa siya natatest. Mahirap pag marunong sa part na yun. Sunod na tanong. Kay Delan, Idol, nakakasira ba ng phone mag-update lagi ng software ng phone? Takot kasi ako mag-update sa Poco F3 ko, sana mapansin. So, eto sagot ko na to. Actually, may video ako nito, iwan ko sa video description, pero ito direct to the point. Doon kasi sa video na ginawa ko about update is pinapipili ko kayo. Pero, in this video, ang basihan ko rito, ito opinion ko lang to, at saka ang basihan ko kasi rito is yung mga nababasa ko sa mga groups na kasali ako. Poco F3 group, Xiaomi group, Redmi group, Realme group, mga high-end ng Vivo, so on and so forth. Ito ang general na concern dyan. Pag sinabi kasing system update, system upgrade, dati, parang siyang lifesaver, okay? Yes, nafi-fix po dati na mga system update and upgrade ang mga bugs and smartphones. Nagiging smooth, mas better yung performance, so on and so forth. Hindi perfect, meron pa rin syempre yung pumapalya dati. Pero dati, majority of the updates, system updates is to fix performance and bugs and issues. Kung ano pang mga issues yun dati. Ngayon kasi, sa panahon ngayon, nakakainis man tanggapin. Huwag na po tayo magbulag-bulagan. Xiaomi users, Realme users, Oppo users, Samsung users, so on and so forth. Pero highlight ko rito si Xiaomi since I'm a Xiaomi user and Poco F3 user. Problem with system updates ngayon, parang napipilitan na lang, parang show na lang na kasi lahat kino-call out na yung mga manufacturer, mga brand, mga company na hindi updated, hindi na nagre-release ng system update. Parang ngayon, parang mga napipilitan. Alam niyo yung batang inutusan mong mag-igib. Ayaw niya mag-igib, pero wala siyang choice kasi ikaw ang masusunod. Kunwari, tatay ka, anak mo yun, inutusan mo, kailangan mag-igib. Napipilitan siya, so ang gagawin niya, mag-iigib pa rin siya, pero padabog. Okay, yung nagbagdadabog, gawain ko kasi ng bata ako, pinutusan ako, dadabog ka, and then, yung laman na tubig ng balde is natatapon, okay? Hindi pulido, so malamang, yung punong balde, ganito na lang pagdating mo sa bahay, kasi, padabog ka. So, parang ganoon ngayon yung mga manufacturer, parang padabog yung system updates na pinapadala nila, yung mga system upgrades nila. Call out ko directly talaga, para to sa lahat ng brand para to sa lahat ng brand kasi nababasa ko yung mga problem ng nila Realme, nila Xiaomi, nila Poco, so, nila Vivo, Samsung. Pero as a first-hand user of Xiaomi, Poco, call out ko talaga na parang padabog lang kasi kayong magpadala ng system update. Imbes na ma-fix yung problem, like yung MIUI 12.5 na Android 11, papunta ngayon sa Android 12, which is MIUI 13, ang dami na boot loop, ang dami na siraan. Ang pinakamarami sa lahat, bumagsak ang performance nila sa games. Yung iba nga na walang pa nga doon ng mobile data. Siguro mga random accident issue na yun, mga ligaw na bala. Pero basically, performance issues. Kapag nag-upgrade to MIUI 13 or Android 12, ang daming nasisirang Xiaomi smartphone. Okay? Again, hindi po naka-direct lang talaga to sa Xiaomi. Although kinocall out to sa Xiaomi kasi Xiaomi user ako. Nababasa ko rin to sa lahat ng brand. Para ngayon, nag-update, nagpapadala kayo ng update para mapilitan yung tao na bumili na lang ng bagong phone. Okay? Papadala kayo ng update, imbis na ma-fix, kumanda yung performance, maayos yung mga bugs, parang nagdagdag pa kayo ng bugs, at binigyan nyo pa na mas malaking problema yung tao. Okay? Yung mga users. Why? Ano ba nangyayari? Ngayon, sa tanong naman ni Delance, kung nakakasira ba, wag na lang po kayo mag-update. I will really recommend, sa panahon ngayon ito, sabihin ko sa inyo direct, I'm sure hindi ito, marami sa inyo magre-react na negative dyan, pagalitan nyo pa ako, pero wag na lang kayong mag-update.
Wala namang masama kung ang gamit yung smartphone ngayon, high-end na smartphone, is Android 10 pa rin. Hindi pa naman po obsolete ang Android 10. Ano kung Android 10 ang gamit mong smartphone? Meron bang apps na hindi gagana kapag ka Android 10 pa rin ang smartphone mo? Meron ka bang games na hindi gagana kung Android 10 pa rin ang smartphone mo? Kasi, kung mag-update ka lang din naman at ang kapalit, bumagsak ang performance mo sa Mobile Legends. Talamak na frame drops sa PUBG, sa Call of Duty, after mo mag-update, mag-upgrade. Worth it ba yung upgrade? Masabi mo lang na Android 12 na ako, Android 13 na ako. Masabi mo lang na gano'n, worth it ba? Kaysa sa dati na Android 10, ang tahimik ng buhay mo. Sarap. Wala pong masama kung Android 10 pa rin ang smartphone mo. Wala pong masama kung Android 11 pa rin ang smartphone mo. And even Android 9, hindi pa rin naman obsolete ang Android 9 na. Ang alam ko, okay pa rin ang Android 9 sa mga smartphone ngayon, sa mga games ngayon, Mobile Legends nyo, Call of Duty, PUBG, gagana pa rin naman lahat ng yan kahit na Android 9 pa rin ang gamit yung smartphone. Okay? Hindi nyo kailangan magmadali. Yung security updates na yan, hindi ko sinasabi na iwasan yung security. Sayang yung security updates. Totoo yan, sayang yung security updates. But the problem is, tanungin nyo muna sarili nyo kung meron kayong mga importanteng bagay sa smartphone nyo. Kung may mga financial accounts na kayo na worth it ba na paanohan ng security talaga, na kailangan updated ng security mo. Kung yes, good. Okay, wala tayong issue doon. Good. The next question is, worth it ba sa'yo na bumagsak ang performance mo? Performance ng smartphone mo. Okay lang ba sa'yo na bumagsak ang performance? Emphasize ko yun. Bumagsak ang performance ng smartphone mo, okay lang ba sa'yo yun? Okay, para lang makakuha ka ng Android 12 ngayon. Kasi hindi ko mga gets. Maliban sa security updates na yan, na issue na yan, which is importante yan. I know, importante yan. Para hindi tayo nagkakaproblema sa mga hacking. Pero, kahak-hack bang account mo? Kung kahak-hack, okay, naiintindihan kita. Pero aside from security reason, yung security updates na yan, ano ba masama sa Android 9? Ano ba masama sa Android 10? Yung mga yan is supported pa rin ng mga games and apps ngayon. Even financial, even mga bank accounts, mga bank apps, gagana pa rin naman sa Android 9, Android 10. And tingin ko, pati ng Android 8, gumagana pa rin. Pero, pag Android 8 ang smartphone mo, Android 7, talagang luma na talaga yan. Although, kahit supported pa ng mga bank games and apps yan, consider ko na talaga, luma na talaga yan. Hindi ko na masyadong ipopromote yung part na yan. Pero, Android 9, good pa po ang Android 9. Android 10, better pa po ang Android 10. Android 11, best OS pa rin siya hanggang ngayon. Hanggat hindi naayos nila Xiaomi, nila Realme, nila Vivo, nila Xiaomi, ni Samsung, ni what pa? Redmi, basta lahat ng mga smartphone na pinatatamaan na nagiging ganito, nakakasira ng smartphone yung updates nyo. Please, you have to understand kasi sa dami kasi everyday, hindi lang everyday parang every hour merong magko-comment. Papasok sa YouTube studio ko comment section, kaya nakapag-reply ako agad sa inyo. Sa YouTube studio ako nagbabasa, hindi sa YouTube app, sa YouTube studio. Siguro 1 out of 10 may magsasabi na paano po mag-downgrade from MIUI 13 to MIUI 12.5 ulit. Paano po yung Vivo ko ibabalik sa Android 11? Yung aking Poco, yung aking Realme, paano ibabalik sa Android 11? Majority ng nag-upgrade system upgrade. Hindi ko sinasabi na yung mga phone ngayon na naglalabasan na Android 12 na agad. Yung mga nagsisystem update lang papunta sa Android 12. For some reason, palyado yung mga gusto nilang bumalik mag-downgrade. Okay, ang dami po. Okay, hindi lahat. I'm sure meron sa inyo na magandang experience sa update, system update, pero ang dami po kasi. Doon sa comment section sa mga Facebook page, ang dami. Sa comment section ko, ang dami. Mga nagpapatulong kung paano mag-downgrade. Madali ba magpa-downgrade? Magkano po ba magpa-downgrade? So on and so forth. Mostly gusto nilang bumalik sa Android 11. Nagsisi. So, this I will say to you bago ko tapusin ng video. Huwag na lang po kayo mag-upgrade. Update kung masaya na kayo sa current performance ng smartphone nyo. Kung nabasa nyo naman sa Facebook group nyo, kunwari, Facebook group ni Oppo, Facebook group ni Xiaomi, Facebook group ni Realme, kung nabasa nyo na may issue yung update, huwag na kayong tumuloy. Wala naman pong premyo na 10,000 galing kay Cayetano. Sorry. Pati dito pinasok ko. Kung naka-Android 12 na kayo, okay, Android 11, good naman. Wala naman masyadong issue. Siguro hindi perfect ang smartphone. Wala naman perfect yung smartphone. Mayroon kayong minor issues sa Android 11. Pero hindi po tataas ang performance ng smartphone nyo kung aakit ka sa Android 12. Bababa pa nga po. Kasi mas mataas na Android version, mas demanding po.
mas demanding sa performance, mas demanding sa chipset, mas demanding sa battery, mas demanding overall. Kaya sa mga umaasa dyan na Android 11, pag umakyat na Android 12, gaganda daw ang performance. Hindi po, papangit. At best, same pa rin. Yung performance ng Android 11, Android 12 pa rin. Paglipat sa Android 12, ganun pa rin. Paglipat sa Android 12, ganun pa rin. Yun yung pinaka-best scenario. Pero hindi yan gaganda ang performance. Malabo. Kung meron man, I'm happy for you. Congratulations! Gumandang performance ng Android mo. Pero, majority, okay? Dami ko natatanggap dyan na paggawa. Gusto magpa-downgrade. Mas lalo lang pong bababa. Expect niya yan. Android 11, tapos mag-upgrade kayo Android 12, babagsak po ang performance ng smartphone nyo. Bababa. Mas lalala ang pag-init ng battery, throttling, frame drops, even lag. Hihina yung signal, hihina yung sakop niya. Minsan na nga lang makapag-ascot man, ranting pa. Sorry, siguro next time hindi na rant. Pero gusto ko lang kasi medyo basahin to. Kasi naawa po ako sa mga users na nag-upgrade, nagsisi. Kasi nadala ng hype. Hype na hype kasi sa Android 12. Akala nila yun ang sagot sa kahirapan nila. Huwag na lang po kayo mag-upgrade. Wala pong mali sa Android na yun. Kung Android 10 kayo ngayon, okay lang yun. Android 11 kayo, mas okay. Wala pong mali doon. Gagana pa rin ang inyong ML at mobile at inyong mga Call of Duty. So, ayun. I hope, kahit na ranting aside, meron pa rin kayo natutunan kahit konti. Okay? I know, hindi yun naman ako memorable. I'm not a memorable YouTuber. Madali ako makalimutan ng mga iba dyan na hindi sumusubaybay sa akin. Yung mga napadaan lang dito, madali po akong kalimutan. Pero kahit na hindi ako memorable, kahit na makalimutan nyo na ako agad. Pero kung dahil sa mga videos ko, natulungan ko kayo, may natutunan kayo konti, or na-fix ng ang smartphone nyo, or yung problem nyo na frame drops na-fix kahit paano, kahit konti lang, masaya na po ako doon. Okay lang kahit hindi ko na ako maalala ulit. Pero kung gusto nyo ako maalala ulit, subscribe kayo, tapos i-click yung notification bell para mag-notify sa inyo na may upload ako. Alright? So yun. And maybe like kung gusto nyo. Okay lang din kung dislike. Wala namang problema yun. Hindi nyo nagustuhan yung pagiging honest ko rito. So yun. Hanggang doon lang. Iwan kayo ng questions nyo sa comment section. Try ko sagutin sa mga susunod. Try natin buhayin ulit ang Ask Cotman na segment. Okay? I'll talk to you again soon.